Hello guys, yun, welcome back again dito. At sa biyaheng puyatan na naman. At malayo yung biyahe natin ngayon. At ang biyahe ngayon natin sa Sagada. At yun. At time check tayo. Ayan, at 5:45 ng hapon na. At ang pick up ko 7:30. At sa Pasay area yung pick up natin sa mga guests natin. At malayong ano to, biyahe to. Puyatan na naman to kasi halos siguro 11 hours to 10 hours ang biyahe nito. Pero kung i-waste mo siguro mga 9 hours lang kasi ganun ang nangyayari. Aabuti ng nasa 10 to 11 hours kasi mag-stop over tayo tapos hindi natin bibilisan yung biyahe kasi puro sigsag yun pagdating mo ng Nueva Vizcaya. Yan, paakyat pa lang, grabe na yan, puro sigsag na yan. At papakita ko sa inyo yan mamaya yung mga dadaanan natin. At lalo na pagka papunta ka ng Paradise Terraces doon, grabe yung sigsag doon, puro bundok yun. At gilid mo ron bangina. At talagang hindi mo mapapwersa yung biyahe. At ngayon at pupunta lang ako dun sa boss ko at susunduin ko lang dun. At yan, diretso na kami sa Pasay yung pick up namin sa mga guests. At siguro may 1 hour at 30 minutes pa ako para makapunta ng Pasay. At syempre always wag tayo malilate. At kailangan tayo mas mauna sa guests. Yun lagi yung ano natin dito. At yan, tara, update tayo mamaya. At samahan nyo ako para makita nyo yung mga dadaanan. At update ko kayo. At samahan nyo ako. At syempre para hindi tayo antukin sa biyahe. Yan, tara. So guys, ayan, at medyo na-late ako ngayon. At sigurado mga 7:50 na kami makakarating. At yan guys, at dito na ako sa Coastal. At yan yung update natin. At 7:41 na, medyo late na tayo. Kailangan 7:30 nandun na, pero okay lang din. At kasi on the way lang, okay, on the way pa lang din sila ma'am. At siguro mga 7:50 nandun na ako. At yan, update tayo. At malapit na to, siguro mga 10 minutes na lang to 5 minutes lang yung mula doon sa susunduan ko. Ayan, at yan, tara, update tayo. Guys, malapit na yung ano dito. Hindi ko alam kung LRT sigurado to. Ito yung nasa kaliwa. Ayan pa, LRT yan. Extension papuntang Las Piñas at Bacoor, Cavite. At pag natapos na yan, malaking tulong yan sa mga taga Cavite at taga Las Piñas. At sa Parañaque, dadaan din sa Parañaque yan. And guys, at na-pick up na natin guys natin, pero may susunduin pa tayo sa sila yung dalawa ko Quezon City. Si Josan and si Au. Hi po, good evening. Si Maris and si Kuya Archie. Ay, hello po. Good evening po. Ma'am, yung gamit ng kahit sa likod na lang mamaya. Huwag ka mag-alala, mas madaming gamit mamaya. Traffic. Ilan sa likod? 4 po. Tapos may isa po sa harap mamaya. Sige.
Okay lang ma'am, patayin ko na po yung ilaw para... thank you. Okay po. Akala ko kasi mag-tiktok pa tayo. Sige po sa Barbara Hills. Sa aming coffees. Ito, mahilig sa TikTok to eh. Si Boss Maris. And guys, at nakapasok tayo na ng Balintawak at yan at update tayo at hihintayin lang namin yung isang kasama namin at mag-aantayan kami sa Lakeshore dito sa may ano na to, sa may Mexico, Pampanga. Ayan, dyan na lang namin sila antayin para sabay-sabay na kami pa Sagada, Mountain Province. Ayan guys, at dito na tayo sa Petron dito sa Lakeshore. Ayan, dito sa Mexico, Pampanga. At antayin lang natin yung isang kasama namin. Hello guys, at nandito ako ngayon sa Mexico, Pampanga. Update tayo. 11 PM na at inaantay lang namin ibang kasama namin at dire-diretso na kami ng Sagada. Ayan, tropa. At wala pa yung dalawa. Habol lang siguro. Yan, update na lang tayo mamaya sa daan. Ayan guys, nasa unahan na natin yung isang kasama natin at yung isang van, hahabol na lang daw sila. Ayan, at update tayo. Ayan guys, at palabas na tayo ng EasyTex. Bali, isang bayaran lang to, yung Inlex at EasyTex. At paano na rin tayo, Nueva Ecija na rin tayo para doon tayo dumaan papuntang Nueva Vizcaya. Ayan guys, lalabas tayo dito, exit tayo ng Tarlac City. Ayan guys, at ang pinakamabilis dito sa CLX. Ayan, papuntang ano na to, Nueva Ecija, Talavera. Ayan guys, at ito yung pinakamadaling way papuntang Talavera, papuntang Nueva Ecija.
guys, at dito na tayo sa Nueva Ecija at CR muna tayo, stopover muna tayo. Yun guys, unang papultang tayo dito sa gas sa San Jose, Nueva Ecija. Alamin natin kung magkano yung gas natin mula doon sa Manila hanggang dito sa Nueva Ecija, San Jose. And guys, 1.7 yung full tank natin dito sa San Jose, Nueva Ecija. Ayan, magpupultang pa tayo sa sa pag-akyat natin na Nueva Vizcaya, para dire-diretso na tayo kasi mahal na yung gas doon. Ay, kape-kape. Ayan, dire-diretso na tayo. Nagpahinga lang. Baka? Hindi ka na. Yan guys, dire-diretso na yung biyahe natin at ang stopover natin bago umakyat tayo ng papuntang Banawe. Bali, magpupultang din tayo dito sa Nueva Vizcaya. Ayan, at yan, update tayo doon pag papagas tayo.
tayo sa Bambang, dito yan sa Nueva Vizcaya. Ayan, at bali na una na yung dalawang van at habulin namin na lang at CR lang kami dito sa Shell. Pagka tapos ito, dire-diretso na at time check tayo. 5:10 na ng umaga. Kailangan na double time na rin kasi mag-breakfast kami sa Banawe. Ayan, update tayo mamaya. Ayan guys, at inabot na kami ng umaga at paakit na doon ng Banawe na guys. Ayan. Guys, ganito ka sigsag dito yung daan at nakakahilo talaga pag lalo na pag hindi ka sanay sa biyahe. And guys, at sobrang pag hindi na nagpapahirap mo sa atin na pabilis ng takbo kasi nga sobrang pag niya halos hindi makita din yung daanan. Hello guys, ayun nakarating din dito sa Welcome to Banawe at time check tayo mag 7:30 na ng umaga. Inabot kami ng umaga at marami na rin tao rito. At naiiwan na yung kasama ko. Medyo binilisan ko na kasi medyo tanghali na kami. And guys, at the first time vlog natin dito sa Banawe at didiretso tayo mamaya sa Rice Terraces. Ayan. Grabe lamig ngayon dito sa Banawe. Yan guys, at diretso na tayo ng Rice Terraces at yan, papakita ko sa inyo yun, yung Rice Terraces, yun yung pinagmamalaki nila dito sa Banawe. Yan
Yan guys, so sobrang pag talaga. At pag babiyahe kayo rito, sobrang ingat kasi nga yung pag halos hindi nyo makita yung salubong nyo. So guys, yun, update tayo at dito tayo nag-breakfast sa Las Vegas Lodge restaurant at napakabait ng may-ari dito at tropa. At yan, pag mga tropa, mga ano natin, pwedeng dumaan dito para mag-breakfast. Napakabait na may-ari. At time check tayo. 9 AM na sakto yung ano. Bali kung didiretso kami sa Sagada, nasa 3 hours pa yung biyahe namin. At dadaan muna kami ng Banawi sa Rice Terraces. At sobrang pagkanina ngayon, medyo uminit-init na. At yan, update tayo mamaya. Yan guys, nag-ararating lang dito sa Rice Terraces. Yan, silipin natin ta. Wow. Guys, at pasukin natin to dito sa Rice Terraces. Wow. Grabe. Grabe lamig ngayon dito. First time tayo dito sa Rice Terraces dito sa Banawi. Punta tayo dito sa baba. Oh. Dandahan, madulas. Malalim yun guys, malalim, kaya ingat pagkapag naglalakad dito. Grabe lamig, hindi mo mapagsalita na maayos, lamig. Putek. Lalim. Malalim. Buti na lang guys kasi uminit kasi kanina. Malakas ang ulan kaya ganyan kaputek. Akala namin hindi namin makikita yung ganitong view dahil sa sobrang pag. As malakas pa yung ulan. Yung mga guests natin, kasama natin. Lamig.
Guys, baba pa tayo dito. Patingat lang. Wow. Oh. Huwag dumiretso ka dyan. Ang ganda. Coming
Ayan guys, at diretso na tayo ng Sagada guys. At yan, update ulit tayo sa mga dadaanan natin. Guys, ito yung bayan ng Banawe at napakalaki ng bayan ng Banawe. Kitang-kita nyo naman guys, mula dun sa pagpasok namin dun sa Rice Terraces hanggang dito, malayo na rin yung tinakbo namin. Ayan yung bayan niya, napakalaki at grabe yung nagulat ako rito sa bayan na to at hindi ko na-expect na ganito pala yung bayan niya.
Guys, may 50 minutes pa kaming biyahe mula dito sa bayan ng Banawe papuntang bayan ng Sagada. Ayan, at malayo-layo pa yung babiyahe natin. At ayan, update ulit tayo sa mga daan. Guys, grabe yung tunnel nila rito, no? Ayan, no? At mano-mano nilang binutas to. At kaya halos sakto lang yung sasakyan. Grabe yung ano niya, pagkagawa niya. Nakakahanga yung mga taga Banawe. Guys, ayan, at ito yung iingatan natin dito pag umuulan. Ayan, landslide, at nakakatakot yan dito. Guys, papasok na tayo ng bayan ng Sagada. At ito yung way papuntang Sagada. Ito guys yung kilalang restaurant dito sa Sagada. Itong nasa kanan natin, yung baliktad na bahay. Yan guys, at yan yung inaantay nila magbukas yung restaurant na to.
Ayun guys, at check lang namin yung accommodation na pupuntahan namin para diretso na kami doon. Papahinga lang siguro ng mga 1 hour, tas magtutour na rin. At yan guys, update tayo mamaya. Yan guys, ito na yung sentro ng Sagada. Ito yung pinakambayan nila. At diretso muna tayo sa accommodation, tapos lunch, tapos pahinga lang ng 1 hour, tapos diretso na ng tour. Yan, update tayo mamaya guys. Yan guys, at pagdesisyon na ng guest na diretso na ng accommodation yung isang van, at kami mag-lunch na kasi itong kabilang van may pagkain silang dala. At yan, lunch muna kami at maya maya na lang kami magkita kasi magkaiba ng accommodation ang mga guest namin.
Ayan guys, at dito kami mag-lunch sa Sagada Happy House. Ayan, at check natin yung menu nila. Tara guys, at lunch tayo. Yan guys, at binaba ko muna ang mga guests ko at diretso ako doon sa taas sa parking para makapark din at para makapag-lunch na tayo. Yun guys, at thank you Lord, at sobrang pagod at halos ilang oras yung mga biyahe natin at grabe yun, at dire-diretso. Pahinga lang natin, magagas lang at CCR at kakain lang. At awa naman ng Diyos, nakarating tayo ng ligtas dito. At ayun, time check tayo at 12 na, lunch na. At kailangan na mag-lunch. Nagpahinga kami at magla-lunch lang kami, tapos diretso kami ng accommodation at pahinga lang ng konti, siguro mga 1 hour at diretso na rin kami ng tour. Kasi may kailangan mag-tour talaga ngayong araw kasi yung mga tour dito malalayo at tapos hiking, trekking, yung maglalakad. Siguro yung lakarin halos kuminsan daw may 3 hours, 2 hours ganun. Kaya tapos lalo na sa mga cave at yun. Samahan nyo ako at mapakita ko sa inyo at yung ganda ng Sagada dito sa ano to, sa Rice Terraces dito sa ano to. At yan, hindi ko na siguro sa sobrang pagod na at thank you. At kakain muna tayo. At yan, tara, kain tayo. At nandun na rin yung mga guests ko at yung ibang mga kasama namin. At nag-update lang ako para at least ano pa naman mag-order pa naman sila. Siguro ang gandaan dito, ang sarap dito, yung klima nila, sobrang lamig talaga. At nagulat ako kasi grabe pala yung mga mga bahay dito. Akala ko lang, mga simpleng lang dito, pero grabe pala rito. Parang guys, ito yung mga finished product nila dito sa pottery. Ayan, yung mga finished product nila. At grabe ang gagaling nila gumawa ng mga ganitong guys, pwede kayo ditong gumawa at mag-try gumawa nitong mga ganitong
paso. At yan guys, at alam ko magbabayad lang ng 100 pesos. At meron din siyang entrance by group, siguro 600 pesos. Tapos pag gusto mo mag-try, 100 pesos katulad nito. Yan, 100 pesos yan guys, yung pwede kayong mag-try. Tapos ayan guys, pwede nyong kung gusto nyong iuwi yan, bali papatuin pa nila siguro 1 month bago daw ipapadala sa inyo kung saan kayo sa Manila. Guys, ito yung mga contact nila guys. Ayan, pwede nyo silang kontakin. And welcome po sa pottery. Ako po si Tessie, isa po sa manggagawa dito. Ang pottery na ito, nagsimula po siya noong year 2000 by Archie Stapleton. Si Archie ay anak ng Amerikano na napadpad dito in the 1960s. Nakita niya ang potential ng aming raw materials, kaya po naman niya ito itinayo for Sagrada Community for Alternative Livelihood. Akin po yun. Ang pottery, mayroon po siyang 3 klase. Mayroon po tayo yung earthenware. Ito po yung low-fired pottery na ginagawa nila sa vegan. Pwede po siyang lutuan, lagyanan ng tubig at mga paso-paso. Sa amin po naman dito, it is called stoneware. You cannot cook with it, rather they are microwavable and food grade together with the porcelain. So, ang gawain namin dito, pinapakita namin ang paggawa with a demo fee of 600 pesos for your whole group. Pagkatapos po ng demo, kung may gustong mag-try, it is paid individually at 100 pesos. Okay? So, first thing that I would do, I would have to center the clay. It is always centering that we do first para maganda ang kakalapsan ng ating gagawing pot. Pag hindi po naman kasi siya nakasenter, hindi maganda, hindi natin mahirap siyang i-shape, kumbaga. Kumbaga, it's the foundation of what you gonna make. Kaya kailangan talaga nakasenter siya. Now that it is centered, the very first shape na gagawin natin ay cylinder. Cylinder po at cylinder ang nauuna bago natin siya i-shape to another shape. Para gawin naman po ang cylinder, lagyan natin siya ng butas sa pinaka-center and then from there, itataas natin ang clay. Kung paano natin gagawin yon, i-compress natin siya sa ilalim and then slide our fingers up, up to the top. Ulitin natin, compress at the bottom, and then slide. Oops. Mayroon pa pala eh. Huling-huli. So we are still on the formation of a cylinder. Guys, at nandito tayo ngayon sa weaving dito sa Sagada. Gumagawa sila ng mga tela. Ang galing nila. Oo. Kasi wala na po, nag-break na po yung naghahati. Pero okay na rin kasi bawat po mag-istorbo sa kanila. So yung weaving po nila, ganyan po yung design. Diamond, silbo, silbo po yung
drink. Yes. And ang ano po nila is ganito. And then kailangan itahi. Hello guys, ayan at nandito tayo ngayon sa Orange Farm. At pwedeng mag-picking dito. Yan, alamin natin kung magkano ang price pag mag-picking dito. Tara, ito yung entrance. Papasok. Pasok tayo. Yan guys, at dito na rin kami nag-lunch dito sa Orange Picking. Yan, punta tayo dito sa mga orange. Ayan. Maliliit lang yung orange niya. Guys, ang dami na, no? Sayang to. Guys, pwede kayo mag-picking dito tapos kayo mismo yung kumuha ng orange, tapos pa kikiluhin na lang, tapos doon nilang bayaran. Dami guys, oh. Kakain tayo. Practice tayo. Lamig. Ano mga bunga dito? Dito marami. Yeah. Dami, ang ganda sa taas, oh. Hanap tayo. Pre-taste tayo. Sana tayo ng magandang orange. Hindi ka tapos bili tayong Taas, hindi makabuha. Pwede ka makiat dito. Hindi rin maabot. Anong panangkit? Yan. Yeah. Masarap. Ayun sa taas. Sa taas. Basta hindi ko ang sapatos mo, ano? Oo, ang dami, oh. Wang, sabi ka naman, wang. Ito, malalaki pa. Ito siguro masarap. Oh. Kasi kahit hindi na ipapik yan. Ito nga. Siyempre, Kuha. mo yung ano mo eh. Ganun na lang, ganun ka tapos. Ganun mo. Tamis pa? Oh, yan. Ma! Fly away siya. Sabi ka mo na. Lumipad yung lumipad lang eh. Taas-taas.
Ito, baka abot to. Yeah. Oh! Kapit! Survive! 6 hours. Yan guys, at puputulin ko na yung vlog ko dito kasi napakahaba na. At thank you guys. Yung ibang pinasyalan namin dito, sa ibang vlog ko na lang ipagpapatuloy. At yan guys, thank you sa inyong suporta. At yan guys, thank you. At nandiyan kayo lagi. At yan.